Magandang araw mga kaalaman na hinog at sa lahat ng mga biyaherong Pinoy. May nakakaalam ba sa inyo kung bakit sa kabila ng kumpletong requirements at booking ay may mga Pilipinong hindi nakakalampas sa immigration at customs na o-offload o nahihirapan sa airport? Alam niyo ba na bukod sa passport at ticket, ang pinakamahalagang sandata natin sa pagbiyahe ay ang kaalaman sa mga itatanong sa atin at ang tamang paghahanda ng isip at dokumento? Oo mga kaibigan, para sa marami sa atin, ang pinaka nakakanerbiyos na bahagi ng paglalakbay ay hindi ang paglipad mismo, kundi ang harapin ang immigration officer at customs inspector. Bakit kaya? Dahil minsan, kulang tayo sa impormasyon. Natatakot tayo sa mga tanong na baka hindi natin masagot ng maayos o baka magkamali tayo sa pag-declare ng mga dala natin. Kaya ngayon, bilang inyong gabay, ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 pinakamahalaga at pinakatanong na mga katanungan na maaaring ibato sa iyo ng immigration officer sa departure at ng customs inspector pagbalik mo ng Pilipinas. Hindi ito para takutin kayo, kundi para bigyan kayo ng kumpiyansa. Kapag handa ang isip natin at alam natin ang sagot, mas magiging maayos at mas mabilis ang proseso natin. Manatili kayo dahil bawat detalye ay ilalatag ko para sa inyo. Panguna sa ating listahan. Saan ka pupunta at ano ang layunin ng iyong paglalakbay? Ito ang pinakauna at pinaka-popular na tanong. Ang immigration officer ay gustong matiyak na ang iyong stated purpose of travel ay tugma sa iyong visa status, kung kinakailangan, at sa iyong mga dala. Halimbawa kung sasabihin mong nagtuturista ka, ngunit ang visa mo ay work visa, may agad na discrepancy. O kung sasabihin mong bisita sa kamag-anak, dapat handa kang ipakita ang invitation letter o proof of relationship. Ang payo ko, laging maging tiyak at direkta sa sagot. Pupunta po ako sa Tokyo, Japan para magbakasyon sa loob ng 5 araw. Bibisita po ako sa aking anak sa Canada para sa kanyang graduation. Huwag magbibigay ng sobrang haba o komplikadong kwento na maaaring magdulot ng karagdagang tanong. Pangalawa sa ating listahan, kailan ka babalik? Ito ay tanong para matiyak na meron kang konkretong plano na bumalik sa Pilipinas at walang intensyong mag-TNT o tago ng tago o manirahan ng iligal sa bansang pupuntahan. Ang pinakamainam na sagot ay ang eksaktong petsa na nakalagay sa iyong return ticket. Kaya napakahalaga na meron kang confirmed return o round-trip ticket. Kung one-way ticket lang ang meron ka, handa kang magpaliwanag kung bakit. Halimbawa sa mga OFW na mauuwi muna para magbakasyon at ang employer nila ang magpo-provide ng return ticket. Ang payo ko, ihanda mo ang printed copy ng iyong return ticket itinerary at sabihin ang petsa ng may kumpiyansa. Pangatlo sa ating listahan, sino ang kasama mo? Kung nagtatravel ka bilang pamilya o grupo, dapat maliwanag ang inyong relasyon at layunin. Kung mag-isa ka lang, maaaring itanong kung bakit wala kang kasama, lalo na kung babae at first-time traveler. Dapat handa kang magpaliwanag ng simple. Halimbawa, mag-isa po ako, turista lang po, nakabook na po ang lahat ng tours ko. Ang payo ko, kung magkasama kayo ng pamilya, magsama-sama kayo sa pila at magpakita ng harmony. Kung mag-isa, ipakita ang kumpiyansa at pagiging self-sufficient. Pang-apat sa ating listahan, saan ka magstay? Dito hahanapin ng officer ang proof ng accommodation. Maaari itong hotel booking confirmation, invitation letter mula sa host na may address o bahay ng kamag-anak. Siguraduhing meron kang printed copy o digital copy na madaling i-access sa iyong phone. Ang pagiging vague dito, tulad ng sa bahay po ng kaibigan, ay maaaring magdulot ng pagdududa kung wala kang may pakitang detalye. Ang payo ko, mag-book muna ng refundable hotel booking kung wala ka pang sure na tutuluyan para may maipakita kang dokumento. Ang aming channel ay umaasa sa inyong suporta upang makalikha ng marami pang videos na ganito. Kaya kung nakatulong sa inyo ito, pakiusap po, pa-like at subscribe at i-share sa mga kakilala ninyong magta-travel. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan,
Ano ang trabaho mo sa Pilipinas at sino ang magfi-finance ng trip mo? Ito ang tanong para masukat ang iyong strong ties sa Pilipinas. Gusto nilang makita na meron kang matatag na dahilan para bumalik. Isang stable na trabaho, negosyo o pamilya. Kung empleyado ka, magdala ng Certificate of Employment na may nakasaad na leave of absence at sweldo. Kung may negosyo, business registration o DTI papers. Kung estudyante, school ID at Certificate of Enrollment. Para sa financing, kung ikaw ang gumagastos, sabihin iyon at maaaring hingin ang bank certificate o bank statement. Kung iba ang magpapadala, handa ang affidavit of support at bank documents ng sponsor. Ang payo ko, huwag na huwag magsinungaling tungkol sa trabaho. Ang isang tindera sa palengke na may maayos na bank account at negosyo ay mas kapanipaniwala kaysa sa isang nagkunwaring corporate employee ngunit walang maipakitang dokumento. Pang-anim sa ating listahan, pagbalik sa Pilipinas, customs. May dala ka bang mga produktong pagkain, halaman o hayop? Sa pagbalik mo, ito ang isa sa pinakamahalagang tanong ng Bureau of Customs. Layunin nito na protektahan ng agrikultura at ecosystem ng Pilipinas mula sa mga invasive species at sakit. Kadalasan, bawal ang mga sariwang prutas, gulay, karne at mga halaman nang walang permit. Ang mga processed foods, chocolate, biscuit, canned goods ay karaniwang pinapayagan sa limitadong dami. Ang payo ko, kung magdadala ka ng pasalubong na pagkain, siguraduhing packaged at nakasil. Kung may dala kang kahit anong organic na material, ideklara mo ito sa kanila. Mas mabuting ideklara at maging safe kaysa mahuli at magmulta. Pangpito sa ating listahan, ang pagbalik mo, magkano ang halaga ng mga binili mo abroad? O may mga luxury items ka ba na dala? Layunin nito na malaman kung lalagpas ka sa iyong duty-free exemption. Bilang isang returning overseas Filipino, ang iyong duty-free exemption ay 10,000 pesos. Anumang halaga ng mga binili mo na lampas dito ay maaaring subject sa customs duties at taxes. Ang mga luxury items tulad ng mamahaling relo, alahas o bag ay madaling mapansin. Ang payo ko, itabi ang mga resibo ng iyong mga binili. Kung ang kabuuang halaga ay malapit o lampas sa 10,000 pesos, maaari mo itong ideklara ng tama sa kanila. Huwag mag-attempt na magtago ng mga binili sa iyong luggage. Pangwalo sa ating listahan, may dala ka bang malaking halaga ng pera? Sa pag-alis at pagpasok ng Pilipinas, mayroong requirement na ideklara ang cash na dala mo kung ito ay lampas sa $10,000 o katumbas nito sa ibang currency o lampas sa 50,000 pesos. Ito ay para labanan ang money laundering. Ang payo ko, kung nagdadala ng malaking halaga para sa pamilya o negosyo, magdala ng dokumento na magpapatunay kung saan galing ang pera. Halimbawa, bank withdrawal slip, affidavit, at puna ng currency declaration form. Huwag na huwag niyong itago ito sa luggage. Ideklara niyo para maiwasan ng anumang aberya. Pangsyam sa ating listahan. Para kanino ang mga bag na ito? Ito ay lalo na kung marami kang dala, maaaring tanungin ito ng customs inspector para matiyak na wala kang ipinapasabay na bag para sa ibang tao na maaaring naglalaman ng mga ipinagbabawal na gamit. Ang payo ko, laging sabihin ang totoo. Para po sa akin at sa aking pamilya ang mga ito, mga pasalubong po. Tips ko po, lalo na sa mga baguhan o first time palang babiyahe sa eroplano. Huwag na huwag kumuha ng kahit anong package o bag mula sa hindi mo kakilala, kahit pa makisuyo sila na bantayan mo muna ang gamit nila. Hindi naman ibig sabihin na porket hindi mo tinulungan, madamot ka na at makasarili. Para lang po ito sa inyong kaligtasan. Kasi malay nyo, mapagbintangan pa kayo, di naaberya pa kayo, di ba? At ang pang-10 sa ating listahan, wala ka bang ibang dala na dapat naming malaman? Oh, huwag kabahan pag ganito ang tanong, ha? Ito ay isang pangkalahatang tanong na nagbibigay sa iyo ng huling pagkakataon na ideklara ang anumang bagay na hindi mo pa nasasabi. Ang pagiging tapat dito ay napakahalaga. Kung bigla kang nag-atubili o nagpanik, maaaring magdulot ito ng mas masusing inspeksyon. Ang payo? Sagutin ng mahinahon at malinaw.
Wala na po, lahat ng dala ko ay naideclare ko na. O, meron po. May dala po ako mga chocolate at biskwit na nakalagay sa red bag. Lahat po ay para sa pasalubong. Mga kaalaman na hinog, ang susi sa isang maayos at mabilis na immigration at customs experience ay ang paghahanda at katapatan. Huwag kang matakot sa mga tanong. Isipin na ito ay normal na proseso para sa seguridad ng lahat. Ang kaalamang ito ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat ng mga mahal mo sa buhay na nagpaplanong maglakbay. I-share natin ito sa ating mga pamilya at kaibigan. Salamat sa pakikinig. Maligayang paglalakbay sa inyong lahat. Ingat palagi at God bless po sa ating lahat.